Newsfeed! Newsfeed! Ay, nako. Ayun nga, nag-umpisa yung balita na yan nung lumabas yung video ng pastora na parang kinukutya yung mga members Na lumipat. lumipat. Oo. Kinukutya, lumipat kayo sa amin o Lumipat sa iba. Ang video kasi parang Ang sabi. paparazzi. Oo. Parang paparazzi na pinipicturan, tas ikaw yung POV na sinasabi ng pastora, ayan na siya, sabi niya, lilipat daw siya para mas mapalapit siya kay God. Para tuloy silang kulto na nagagalit sila kapag umalis sa grupo. Tangina. Pag tinuloy ko yung kulto ko, optional lang talaga ako eh. Diba? Paano, ano yung option nila? Hindi, pwede kayong lumipat sa kabila. Total, akin din naman yun. Oo nga, alam mo may punto ka. Kasi kung lilipat Sa Diyos din naman yun, kung lilipat siya sa kabilang church, si Jesus pa rin naman ang sinasamba. Yun nga. Lipat ka sa kabila. Andun din ako eh. Nagkakatalo dyan yung propeta eh. Hindi, nagkakatalo dyan. Kailangan ako yung mag-take credit kaya ka napalapit kay God. Or nagkakatalo dyan dahil oonti yung Collection. Oo nga. Pipili ka kasi ng venue sa mall, talaga mahal ang collection niya. Kasi sana pumili ka ng venue na hindi ganyan. Ang niyayabang ng mga ganyan is yung dami ng taong pumupunta at naniniwala doon. Tsaka sisikat yung pastor kapag marami siyang congregation niya. Followers. Followers. Ganyan naman ata parang nagre-reproduce ng yung religion. Oo. Hanggang 2 to 3 generations lang mamaintain lahat ng ideology. 4th generation nagbibitak-bitak talaga lahat. Naiba na. Nasa programming natin yan. Totoo, di ba? Maganda rin yung analogy ng buko pie. Ano ang original talagang pinupuntahan ng mga tao pinipilahan? Yung buko pie na ipinako sa krus, yun yung kauna-unahan. Tapos, sabi nila, tanggapin mo ang buko pie na ito bilang aking katawan at tama yung sinasabi mong buko pie. 12 yung panadero ng buko pie na yun. Yung libro nila, ang tawag, Bukko. Buko. Taki na simbahan niya, sila ng escalator, ganon. Yung 12 panadero na yun, nagkanya-kanya. Yung isa nagpakamatay. Ha? Yung isa nagpakamatay kasi nilaglag niya yung unang buko pie, pinagkalat niya yung recipe. Hinalikan niya, no? Hinalikan niya yung buko pie. Hinalikan ko yung original na buko. sabi kasi nung bakit may laway to? Ng mga customer, ba't may laway to? Oo, hinalikan ko po kasi yung buko pie. Ayun. Meron pang isa pang video, pastora rin, para nagagalit na konti lang daw yung dinodonate. Siya din yun. Siya din ba yun? Same lang din yun. Siya din yun. Meron pa siyang rape joke eh. May rape joke siya? Yung ba yun? Si Digong ba yan? At meron pa, nahalukay pa sa kanya. Ano? Nag-guest siya sa 700 Club Asia. Ang sinasabi niya doon, the coconut nut, the giant nut. Ako kaya pag may naliligaw sa akin, kailangan hiningan ko muna ng pera. Pag walang pera yan, X na sa akin. Parang ganun eh. Or parang pag siningil niya ako, doon na natapos daw yung relationship. Doon na sila naghihiwalay. Pag siningil? Pag siningil siya. Ba't gaano ba siya kagaling? Talaga namang mapapabuko juice ka. Putang ina. Alam mo yung sa mga church na ganyan, talagang nakakadiri din yung pag-uutak pag ganyan yung pastor mo. So, mukhang pera. Yung mukhang pera, mukhang follower. Kasi parang naging, in a way, influencer din sila eh. Diba? Tapos, na yung buhay mo. Minsan, umaakit sa utak nila yung pinipreach nila o yung organization nila na hindi na nagiging tungkol kay Jesus yung... Ang sa akin yung ayoko dyan, sigurado ko yung expenditure niyan, iba. Gets mo, maraming unnecessary. I'm sure nagalit yan kasi kulang yung pan-down niya sa SUV. Ano to? Pinapakita pa niya yung mga kumakain siya sa mga mahal na lugar. Mga ganun. Diba? Parang kung ikaw ay pastor, dapat you should live hindi naman poverty, simpleng buhay lang talaga. Humble lang. Simple. Kaya kung kakain ka sa wag ka na magpicture. Kung kain ka sa Wolfgang, wag mo nang picture. Kumakain siya sa Wolfgang? Hindi ko alam, basta fine dining.